Thank you and good afternoon to each and everyone. Magandang hapon po sa bawat isa. At pwede bang pakibati ang iyong katabi at sabihin sa kanyang, na-miss kita, bes. Yan. Na-miss kita, brother. Na-miss kita, sister. Pare, mare. Paano man ang iyong pagtawag, ang importante, yan ay kapatid natin kay Kristo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You know, I'm always excited to share the word in as much as I am excited to listen every time I sit among the pew, ano? At iyon din po ang ina-expect sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya ngayong araw na ito ay mahalaga ang ating paksa at let us have an open heart, a heart that is so excited in listening the Word of God. All right. Ngayon ay alam mo ninyo, marami po tayong iba't ibang kinakaharap na kahinaan sa buhay. Amen po ba tayo ron? Meron kang pangangailangan na dagli ang solusyon ang iyong hinahanap. Meron din namang ang kahinaan ng isang kapatid, kalakasan ng isang kapatid, kahinaan ko, kalakasan mo. And all of us, we have our own weakness. At sa weakness na ito, dito po tayo nagkakaroon ng tinatawag na temptation. Let me give you an example. Kung ikaw yung tao na mahilig sa mga matatamis, ano? And then somebody, a medical doctor would be saying to you, ihinto mo na ang pagkain ng matamis sapagkat meron ka ng diabetes. And somebody would be offering something like this, no? Ano kaya ang iyong magiging reaksyon? Ayan, no? Hilig mo ang matamis, pero may diabetes. Ang sabi ng doktor, huwag ka nang kumain ng matamis or bawasan ito. And this would serve as a temptation to our appetite. Amen po ba tayo ron? So how would you react? How would you respond to this kind of temptation? Or maybe, hindi lamang siya masarap, kundi ibinibigay sa iyo ng may, a great presentation. Yan, no? Para mas lalong magiging katakam-takam. These things that I am saying talks about our physical needs. No? Some of us, may dagli ang pangangailangan, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, andyan sa tabi mo. Paano mo kaya ito susolusyonan? Paano ka kaya magre-react sa ganitong uri ng temptation? Physical, dali natin sa emotional. Somebody has done something wrong against you. How would you react? Maghihiganti ka ba? You will take revenge against that person? You are tempted, to do something para ay makaganti ka man lamang kahit paano. Is it according to the Word of God? Emotional, what about spiritual? You are now being tempted because, you are doing right in the eyes of God, pero meron kang pangangailangan, meron kang dapat gawin, and somebody else would be offering something outside from your, faith. How would you fight against that temptation? How would you overcome that temptation? Ngayong hapong ito, yan po ang ating paksa. Paano lalabanan at mananalo sa temptation na ito? Excited ba kayo? Amen. Sino po ba dito yung nakakaranas ng mga tukso sa araw-araw ng kanyang buhay? Meron ba? Yan. Salamat po sa mga kumaway-kaway. Alright. Kasama po ako dyan. May mga kahinaan po tayo. At dito sa kahinaan na ito, dito po tayo tinutukso ng diablo, tinutukso ng ating laman, tinutukso ng sanlibutan ito. Paano ito mapagtatagumpayan? I will not be saying according to my personal belief or personal experience. I will not be talking about, I will not be saying to what I have heard, sa mga counsel, sa mga prinsipyo ng sanlibutan ito. I will be, sharing with you what is the Word of God saying to overcome temptation. In the book of Luke, chapter 4, do you have your Bibles with you? Pwedeng ito po ay conventional Bible, pwedeng ito po ay gadget. It doesn't matter as long as you bring your Bibles with you. Anyway, ito po ang sinasabi ng verses 1 and 2. Jesus, full of the Holy Spirit,
left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. Pwede ba tayong saglit na yumuko tayo manalangin? Maraming Diyos, salamat, dinala mo kami sa iyong bahay-sambahan. Salamat at nararanasan namin, Panginoong Diyos, ang iyong comfort every time we worship you, every time we sing praises to your name. And I pray, Heavenly Father, as we worship you through listening to your word, that you minister to each and every one of us. And I pray that you anoint your word. Give us understanding. Give us, Lord, ability to comprehend the mystery of your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So let us talk about temptation. Ano ba ang temptation? Ano ba ang tukso? Ano ba ang, the word that was used in the book of Luke chapter 4 and Matthew chapter 4, the word was tested, referring to the Lord Jesus Christ. Now, we are not just talking about testing, we are talking about temptation. When you are being tempted, of course, there is a testing of faith. Kapag ikaw ba ay tinukso, ay nagkasala ka na ba? Kapag ikaw ba ay pinupukol ng mga tukso sa iba't ibang bahagi ng iyong mga kahinaan, ikaw ba ay nagkakasala na? Si Jesus, nung siya ba ay tinukso, nagkasala na ba siya? Siyempre, hindi. Number one that we should understand about temptation is that it is not a sin. Ang lahat ng tao, human as we are, of course we have weaknesses, we have urgent needs in life. So sa mga kahinaan nating ito, dito po tayo dadaanan. No? Dito po tayo tutuksuhin ng ating laman, tutuksuhin ng dyablo, at ng nagniningning na sanlibutan ito. So kapag ikaw ay tinutukso sa mga ganitong bagay, remember, do not panic because it is not yet a sin. What is temptation? Temptation is an enticement to sin and follow Satan instead of God. Yan. Ano? Yung temptation, you are being tempted, you are being enticed to commit sin and to follow Satan, your own desire, or the principles of this world, not of God, instead of doing the will of God. So yun po yung temptation. Doing something wrong. Doing, for you to do or to commit sin against God. Temptation goes like this. By the way, nakita ko lang po ito sa isa sa mga quotations sa internet. And I think there is some truth in it. It is only a question and your response is the answer. Temptation will be giving you a question. Are you going to do it or not? So the response will be in your hands. Paano mo ito tutugunin? Paano ka sasagot? How do we fight temptation? I am inclined to share with you some practical reasons, some practical methodologies, ika nga. But temptation does not talk about the physical realm. It talks about the spiritual realm, the higher being. So hindi po pwedeng puro practical. Bagamat importante na may practical tayong pag-uusapan, but over and above, the battle is spiritual. Because it is spiritual, kailangan nating pag-usapan ano ang sinasabi ng Biblia in this spiritual battle. Temptation, how do I fight it? How did Jesus overcome temptation when he met this with the devil? When being tempted, first and foremost, brothers and sisters in Christ, we have to understand, we have to let it sink in our mind, in our heart, that we are under God's divine protection. Kapag ikaw ay nasa gitna ng pagsubok man o tukso sa buhay, tandaan mo, ang proteksyon ng Diyos ay nasa sa iyo. Hindi yan umaalis, hindi siya nang iiwan, at hindi siya nagpapabaya. So do not panic. Naku po, ayan na naman ang tukso na ito. Ano ba talaga ang gagawin ko? Parang pinababayaan na ako ng aking Diyos. Gustong-gusto ko nang gawin. Teka muna. Huwag kang mabahala. Huwag kang magulumihanan. Kailangan mong patunayan, hindi lamang sa dyablo, kundi pati na rin sa iyong sarili. And of course,
Kailangan ding makita ng buong mundo, ng mga kaibigan mo, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen po ba tayo ron? When being tempted, of course, ito po ang dapat nating maunawaan. Verse 1 of Luke chapter 4. By the way, there is a parallel verse in Matthew chapter 4. Beginning verse 1 and the following, parehong-pareho po sila ng ika nga ay passage, maybe in some details, and specs, ika nga. Pero pareho po ng passage na ito. Later on, I will be quoting in the book of Matthew chapter 4. Jesus was full of the Holy Spirit and left the Jordan. Saan yung Jordan na yon? Of course, tandaan po natin, he was baptized in the Jordan River and was led by the Spirit into the wilderness. So siya po ay hindi pinapahamak ng banal na Espiritu. Siya po ay ginagabayan ng banal na Espiritu para siya po ay mabigyan ng proteksyon. Remember that Jesus was in the human form. Now, makikita po natin dito, itutuloy ko lang po sa verse 2. Wherefore 40 days, he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. So sa kanyang kahinaan, 40 days and 40 nights, what would be his shield in the midst of temptation? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makakapagbigay sa iyo ng kalakasan. At yun ang nangyayari sa ating Panginoon. In the book of the same Luke chapter 3, in the previous chapter, makikita po natin dito ang isang napakagandang senaryo na kung saan si Jesucristo ay binabautismohan ni John the Baptist. Even in Matthew chapter 3, mababasa niyo po yan. At habang siya po ay binabautismohan, meron po silang naririnig na tinig. At ang tinig na ito ng Diyos Ama, ang sinasabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So there was this recognition from God. Hindi lamang ito ipinaririnig kay Jesus, hindi lamang pinaririnig kay John the Baptist, ipinaririnig sa lahat ng mga naroroon at nasulat para ikaw at ako ay maunawaang si Jesus ay hindi basta tao lamang. Siya ay mula sa Diyos. Siya po ay anak ng Diyos na ginawang hain para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao, bata, matanda, abaman o dakila. Tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Amen po ba tayo ron? Now, for 40 days, another note that I would like to share with you is that all I thought si Jesus ay tinukso nang matapos na po ang 40 days na kanyang fasting. At some point, kung tapos na ang fasting, bakit ka patutuksohan kumain? So, ibig sabihin, nasa gitna nga po siya ng pagpa-fasting. So, ibig sabihin, sa gitna ng kanyang kahinaan, dumarating ang dyablo na ito. So, from being filled by the Holy Spirit in chapter 3, ito ngayon yung kapangyarihan. Ito ngayon ang shield niya mula sa tukso na ito ng dyablo. What is the application to us, my brothers and sisters? Our battle is spiritual. Amen po ba tayo ron? So kung ito ay spiritual, ibig sabihin ang labanan ay spiritual din naman. Kung ang labanan, ang game ay basketball, hindi ka pwedeng lumaban ng badminton. Malabo yun. Kung ang labanan ay volleyball, hindi ka po pwedeng maglaro ng basketball. Because the battle is in the spiritual realm. Kailangan din nating makipagbaka sa pamamagitan ng spiritual. Paano mapifeel ng banal na espiritu? Of course, there would be some lessons about that. But basically, being filled with the Holy Spirit is to walk with God, to read the Bible, and to yield whatever the Holy Spirit is leading us. Amen po ba tayo ron? Kailangan nating sumasamba, kailangan nating magbabad sa kanyang presensya, kailangan magbabad sa salita ng Diyos. Amen. Pero isang bagay lamang, if you are filled by the Holy Spirit, it doesn't exempt you from the temptation of life. Hindi ko mo ikaw ay laging nagsasamba, nagmiministeryo, nagbabasa ng Biblia, nananalangin,
exempted ka na sa temptation. Even Jesus himself was not exempted because he was in the human form. So ang tanging proteksyon na dapat mayroon tayo ay ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa ating buhay. So because it is spiritual, we need the spiritual power that comes from God. Amen po ba tayo ron? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Now, in verses 3 to 4 of Matthew chapter 4, it says here, the tempter came to him and said, ito na po yung panunukso ng dyablo sa ating Panginoon. Yung kanilang komprontasyon. Remember that he was recognized and honored by God the Father. Tingnan po ninyo ang paghasik ng duda sa pagiging Diyos ni Hesus Kristo. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Alam niyo po, ang diablo ay nagko-quote sa Bible, and if I am not mistaken, Deuteronomy chapter 8, na kung saan ay may kakayanan at may kapangyarihan ang ating Panginoon na gumawa ng himala. No? It's not about Deuteronomy chapter 8. Mamaya, matadaanan po natin yan. So, he was questioning the authority of Jesus. Sometimes, sa ating buhay Kristiyano, tayo ay tumanggap kay Hesus Kristo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? At magmula noon, ikaw ay itinuring na anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. For as many as received Him, the Lord Jesus Christ, God gave them the authority to become children of God. So ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaya lang sa ating paglalakad ng buhay Kristiyano, yung ating circumstances do not conform to our authority as the child of God, to our identity as a child of God. Now, let me ask you, sino ang paniniwalaan mo? Ang sitwasyon mo, ang circumstances mo, o ang sinasabi ng Biblia? Yung circumstances mo, parang ikaw ay laging talunan, parang ikaw ay laging bagsak, parang ikaw ay walang tagumpay. No? Kung magpo-focus ka sa iyong sitwasyon, parang hindi totoo ang sinasabi ng Biblia. Pero yung sinasabi ng Biblia ay ito. Kapag nanampalataya ka kay Hesus Kristo, kapag nagsuko ka ng iyong buhay, at iniwan mo ang lahat ng mga kasalanan mo, ikaw ay anak ng Diyos. No matter what happens, no matter your circumstances would be, ikaw ay mananatiling anak ng Panginoon. And we have to believe that word of God. Amen? And Satan would be questioning that. And Satan is now questioning Jesus' identity. So paano mo ito lalabanan? Paano mo ito ma-overcome? And here comes the following verse. Buksan nga po natin. Sabi po dito sa verse 4, Jesus answered to the devil, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Doon po yung pumapasok ang Deuteronomy chapter 8, verse 3, na kung saan sinasabi ng Panginoon sa Israelite, kayo ay nabuhay, kayo ay walang nagbigay, hindi kayo naghanap buhay, hindi kayo nagtrabaho, pero pinadalhan ko kayo ng mana. So dahil hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. And Jesus was quoting this from the scripture. One thing that we should understand and we should remind ourselves when facing temptation is this: our weapon is the Word of God. Kailangang meron kang armas laban sa iyong kaaway. Kailangang malalim ka sa salita ng Diyos. Kasi yung paniniwala mo tungkol sa salita ng Diyos, yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, kung mababaw lang, it will always be questioned by the authority of the prince of this world. Let me give you an example. Not so long ago, meron po ako nakausap na babaero, ang dami niyang babae sa buhay. Sabi ko, ba't ang dami mong chicks?
Nag-quote sa Bible. Di ba sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami? Di ba? Ngayon kung mababaw lang ako sa salita ng Diyos, parang tama nga, halika magpakarami tayo. Kami po ay nagtatayo ng mga matataas na buildings, no? High-rise building. Isang prinsipyo para makapagpatayo ka ng mataas na building, kailangan habang tumataas ang building na itinatayo mo, malalim din ang pundasyon na iyong gagawin. Hindi lamang malalim, kailangan massive. Pundasyon niya ng building. Para umangat ka sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano, kapatid, kaibigan, pakinggan mong mabuti. Kailangan mo ring lumalim ang pundasyon mo sa salita ng Diyos. Kasi kukwestiyonin yan ng iyong circumstances. Kukwestiyonin yan ng prince of this world. Kukwestiyonin yan ng iyong laman. Ipinanganak akong mahina. No? Ipinanganak, sasabihin mo sa iyong sarili, pinanganak akong mahina, kailangan ko ang isang lalaki, kailangan ko ang babae. Sinasabi ng Bible, dapat ang asawa mo lamang ang magbibigay sa iyo ng pangangailangan. Sino ang susundin mo? Ang iyong laman o ang sinasabi ng Bible? Kung mababaw ang pananampalataya mo, kung mababaw ang pagkakaunawa mo sa Biblia, siguradong bibigay ka sa tawag ng laman na ito. And it is very important that our weapon is solid. Amen po ba tayo roon? Kaya, this is my encouragement to each and every one of us. Magbasa ng Biblia. Alam nyo, hindi lamang, isang bagay yung ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Isang bagay pa ulit, ang inuunawa mo ang salita ng Diyos. Nabasa mo, inuunawa mo, hindi natatapos doon. Kailangan mo pa rin siyang ipamuhay. Ngayon, kung hindi mo nababasa, ano ang iyong uunawain? At kung hindi mo nauunawaan, ano ang iyong ipamumuhay? Amen po ba tayo ron? Kaya pwedeng pakisabi sa iyong katabi, huwag ka nang tutulog-tulog. Magbasa ka ng Biblia. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Weapon, the only weapon that we have is given very accessible to each and every one of us, the Word of God. Let me move on. In verse 4, or verse 5 of Matthew chapter 4, it says here, Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. When we talk about holy city, of course, it talks about Jerusalem, at naroroon po yung temple of God. Andon sa pinnacle, no? Yung pinakamataas na tuktok, dinala ng dyablo ang Panginoong Jesucristo. Of course, hindi dahil siya po ay pinupwersa. Ito po ay may permiso ang Panginoong Diyos na siya po ay tuksuhin. Now, another truth that I would like to share with you. Habang sila po ay nag-uusap, ang dyablo at ang Panginoon, andito lamang po sila sa ground level. Gawin mong tinapay ang batong ito at mauunawaan ko at ipapakita natin na tunay kang anak ng Diyos. Hindi naman sinunod ng Panginoon. No? Kahit hindi niya kailangang patunayang siya ay anak ng Diyos, anak siya ng Diyos. Amen po ba tayo ron? Ang dali-dali ngang sundin yung sinasabi ng dyablo. No? Tingnan po ninyo. Kung yan ay magiging tinapay, no? Medyo napunta ako dito ulit. Pag yan ay naging tinapay, dalawang bagay ang nahit niya. Napatunayan kung ako ay anak ng Diyos, nalagyan ko pa ng laman ang aking sikmura. Pero, hindi pwedeng ganon. Kailangan niyang gawin ang lahat ng ito, ihanda ang kanyang sarili, ihanda ang kanyang isip, ihanda ang kanyang buhay pananampalataya, buhay isang Mesaya, sapagkat after that event, he would be ministering to a lot of people. No? Ngayon, hindi nagtagumpay ang dyablo, the devil would be bringing him on a higher level. Pag nagtagumpay ka sa dyablo, sa first level, huwag kang munang, ika nga ay tutulog-tulog. Huwag ka munang magre-relax. Of course, umasa ka sa Diyos. Of course, magtiwala sa Diyos. Pumayapa ka. Kasi pagkatapos ng level 1, dadalhin ka ng dyablo sa level
And the devil is now bringing Jesus to a higher level. Ano po yung usapan nila sa verse 6? Sabi ng diablo, "If you are the Son of God," eto na naman, tunay bang ikaw ay anak ng Diyos? Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? He said, "Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." How important that we know the Bible. The devil is quoting from the Bible. The devil knows the Word of God. Mga anak ng Diyos, mga born again, do you know what is being written in the Word of God? Baka mas kabisado ng diablo ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang mga anak. Naku, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Do you remember Genesis chapter 3? Si Adan at si Eva ay nagkasala. Bakit? Si Eva, narinig niya ang salita ng Panginoong Diyos. No? Through Adam and Eve. Pero pumapasok ang diablo sa Genesis chapter 3 verse 1. Totoo bang ayaw ipakain ng Diyos ang lahat ng pagkaing prutas diyan sa halamanan ng Eden? Yung kanyang approach, questioning the authority of God, questioning of what the Word of God is saying. Nung sumunod na mga pangyayari, ang sabi po ni Eva, the serpent, hindi naman totoo yon. Ang totoo niyan, lahat ay pwedeng kainin maliban sa isang bunga ng puno. Mula sa isang puno na yan, hindi pwedeng kainin, otherwise, kami ay mamamatay. Anong sabi ng diablo? Hindi totoong kayo'y mamamatay. One target of the devil is to, cast doubt about the Word of God. Kung mababaw ang pananampalataya mo sa salita ng Diyos, kung mababaw at mas malakas ang tawag ng laman, siguradong bibigay ka. Amen po ba tayo ron? Kaya mga kapatid, mga magulang, kailangan nating magpakalalim sa salita ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya rito, sa verse 7, Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Yes, you are quoting the Bible. Kaya lang, yung kinukot mong Bible, ang sinasabi ng Bible mo, Satanas, puproteksyonan ako ng aking Diyos, kaya dapat akong tumalon mula sa tuktok ng templo. Parang mali ang application. No? Parang totoo kasi nagko-quote siya sa Bible, pero yung application mali. Hindi ko mo sinasabi ng Bible that no weapon shall be formed against you, kukuha ka naman ng sibat at sasaksakin mo ang iyong sarili. Tama po ba ako? Sinasabi ng Bible na ang mga anak ng Diyos, pag nakainom ng lason, nagawa ng kanyang kaaway, ay siya'y hindi mamamatay. Hindi ibig sabihin naman, ay iinom ka ng lason at susubukin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan mong ibangga sa general rule ng salita ng Diyos. Ano po yung sabi ron? Do not put the Lord your God to the test. So the very first rule, the second rule that I should say is we must have that kind of weapon in our life, in our spiritual life. Tuloy po natin, verses 8 to 9. Eto na. Hindi nagtagumpay ang diablo on the second level. Now the devil will be bringing him to the higher level. Again, the devil took him to a very high mountain. Bundok ng usapan, kapatid. And showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Ipinakita sa kanya ng diablo, of course in the spiritual vision, ipinakita sa kanya ng diablo ang ningning, ang ganda ng sanlibutan ito. Sabi niya sa verse 9, "All this I will give you, Jesus, but for one condition, you will bow down and worship me."
You know, I would say that this is one of the greatest temptations of the Lord Jesus Christ. Why do I say this? Remember that the only mission that Jesus came here in the world is to save this world. To return the lost relationship of this human to the Holy God. Kailangang maibalik yan sa Panginoong Diyos. Ngayon, ito ang dyablo, sinasabi niya kay Jesus, hindi mo na kailangang magpapako sa krus. Hindi mo na kailangang maranasan ang persecution, mapahiya, wasakin ang iyong katawang lupa, maranasan ang koronang tinik. I am giving you now your very mission on a silver platter. Hindi ka na maghihirap, hindi ka na iinom ng saro ng paghihirap, Jesus. For one reason, for one condition, just bow down and worship the devil. Alam nyo, katukso-tukso ito. No? Wala nang paghihirap, wala ka nang gagawin, wala nang proseso, tapos na kaagad ang laban. Parang tapos na ang laban. You know, there is this, I would like to share with you, no, general rule or basic rule. In spiritual life, no shortcut. Pakisabi sa iyong katabi, walang shortcut sa Christian life. Kailangan mong maiproseso. Kailangan mong dumaan sa pagtitiwala kay Kristo. No? Si Jesus, pwede naman niyang shortcut na yon. Pero hindi. Kailangan maranasan ng buong lahi ng tao ang aking pag-ibig. Mangyayari lamang yan kapag ako ay nagtagumpay na ihain ang aking buhay para sa ikipagpapatawad ng lahat ng mga nagkasala sa akin. No shortcut. Minsan kasi, no, lalo na po yung mga LDR, so mga hindi millennial, ano ba yung LDR? Long distance relationship, o di ba? Pag nasa abroad si Mr., nasa abroad si Mrs., ang tagal ng paghihintay. Shortcut tayo, hanap tayo ng partner dito kasi may pangangailangan tayo rito. Si girlfriend, si boyfriend, nagpaplanong magpakasal after 2 years. Takal-takal naman nun, shortcut tayo. Punta tayo dito sa short time. Shortcut pa rin. Gusto kong yumaman agad-agad. Mabilis, magnakaw. No shortcut. But admittedly, there is miracle. Admittedly, there is instant healing. For what reason? For what purpose? Only to glorify God. Kaya kapag ikaw ay napipilitang dumaan sa shortcut, ang isa mong tatanungin, does it glorify my God? Pag nagkaroon ng instant healing, pinagaling ng albularyo, does it glorify God? Biglang yaman, kasi nagnakaw, does it glorify God? Walang shortcut sa pagpunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba tayo ron? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? After all those temptations, after all those confrontation, eto na ang pagharap ng Panginoon sa paghahain niya ng kanyang buhay. Sinasabi niya mga salitang ito, malapit na po siyang ipako sa krus. And he was saying this word, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Itataboy ang prinsipe ng sanlibutan ito sa buong lahi ng tao. At ibabalik sa tunay na nagmamay-ari ang Panginoong Diyos. After He was crucified, after He died and rose again, resurrected again, so that everyone who calls upon His name will be saved. Yun ang tamang daan sa Jesucristo, ang pananampalataya kay Jesucristo. Amen?
4:10 of Matthew, Jesus said to him, hindi pwedeng ikaw ang sasambahin ko, Diablo, lumayas ka. Ganun lang naman ang gusto sabihin ni Kristo. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Take notice of this. Sa lahat ng mga pag-atake ni Jesus sa atake ng Diablo, lagi niyang isinasagot, ito ay salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Scripture. Hindi pwedeng hindi alam ito ni Yesu Kristo. Because He was the Word. John chapter 1 verse 1. He was the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Siya mismo yun. Yung ating sinasampalatayanan, yung ating binabasa, yung buhay na salita, siya yung ating tinanggap sa ating puso. Amen? Let me proceed. After all those things, lalayas ang Diablo kasi pinalayas mo na. Purihin ang Panginoon. But remember, temptation seeks an opportune time. Again, mag-aabang yan. Pero relax ka lang. May protection naman sa iyo ang Panginoon. 4:13 of Luke, when the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Nandun lang siya sa malayo. Nag-aabang. Baka magkaroon na naman ng kahinaan si Jesus. Baka mainis na naman yung mga anak ng Diyos. Lalapitan na naman niya yan. Baka mainip. He would be looking for an opportune time. 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober-minded and alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Siya ay umiikot, naghahanap ng masisila. Yung mga nangihina, yung malapit ng bumitiw, kanya itong wawasakin. That is the purpose of the devil, to steal, to kill, and to destroy. Paano mo ito lalabanan? Paano mo ito wawasakin? Only magpakababad ka sa Panginoong Diyos, magpakababad ka sa salita ng Diyos. You know, not so long ago, October 7, October 9, October 13, this is my personal testimony. Somebody would be messaging me in the messenger. Nakikita niyo po? Nababasa niyo ho ba? Ay, pogi. No. Siyempre nakaka-flatter, di ba? Alam ko totoo yung sinasabi niya. Huwag ka naman pumalakpak, baka naman. Baka tamaan tayo kidlat. No? Anyway, itong mga sinasabi na ito sa akin ay hindi pa natatapos dyan. And by the way, sinishare ko po ito sa inyo. Alam ito ng wife ko. No? Nung sinagot ko po yan, alam nyo, yung mga sumunod na mga message ng babaeng ito, babae ho yan, ay mga, hindi naman nude photos, but very erotic and seductive picture of her. At the age of 51, October 9, birthday ko pa, sabi ko, pwede pa pala. Takbo ng utak ko. May napupugian pa pala sa akin. The circumstances would be telling me to do something evil, but the Word of God would be telling me, do what is right. I'm not saying this because I want to brag. I am saying this because if this is happening to a person like me, ministering to thousands of people, I'm saying this with humility. Ano pa kaya yung mga taong pupunta sa simbahan para magsimba lang? Minsan, hindi pa nakakapagsimba. Kung nangyayari ito sa tagapagpahayag ng salita ng Diyos, paano pa kaya sa mga taong hindi na nagsisimba? Amen pa ba tayo ron? Paano pa kaya yung mga taong nanghihinawa ng maglingkod sa Diyos? Brothers and sisters, temptation is real. The devil is real. Hindi pwedeng tutulog-tulog sa kaharian ng Diyos. We have to do something
for the Lord. We have to do something for ourselves. Kailangan nating ipaglaban ang pananampalatayang ito. Hindi dahil walang tulong na binibigay ang Diyos, kundi para maipakita natin sa dyablo at sa mga taong nakapaligid sa atin na mayroong Diyos na nagmamahal at dapat na pagtiwalaan ang buong sangkakristyanuhan. Kasama ka, kasama ako doon. Purihin ang Panginoong Diyos. What happens next? Tuloy po natin. After the triumph, after all those temptations, glorious triumphs await us. Verse 11, then the devil left him. Hindi lamang po siya basta umalis. The angels came and attended him. Naglingkod sa ating Panginoon kasi nagtagumpay. Kapag nagtagumpay ka sa pagsubok, nagtagumpay ka sa temptation, hindi pwedeng hindi nakita ng Diyos yun. Something that is for you will be rewarded upon you. Ibibigay at ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. What is the altar call? Is there anyone here having temptation in your life? Magbasa ng Biblia. Magpakababad sa Diyos. Magkaroon ng banal na takot sa ating puso. That is the only way we can survive and overcome this temptation that we are facing every day in our life.